Makakausap natin si Gabriela Party List Representative Zara Ilago. Magandang gabi po, Kong, at welcome sa Politico Nightly. Magandang gabi, Dexter, at sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Political Nightly. Kong, isa kayo sa mga bumoto ng no kanina para doon sa pagbasura na ng tuluyan doon sa impeachment complaint. Bakit sa tingin nyo ay hindi dapat na ibasura itong impeachment laban sa Pangulo? Unang-una, yung pinag-usapan kasi at binigyan ng approval kanina ay yung committee report number 111 na nagsasaad noong dismissal nga, noong verified impeachment complaints dahil insufficient daw in substance. No? Naninindigan kami na particular dun sa inendorso natin na impeachment complaint na Masa et al. Na ito ay sufficient in substance. Malinaw naman sa House Rules of Procedure para sa impeachment proceedings na ang requirement lamang para sa determination ng sufficiency in substance ay una, may recital of facts na bumubuo dun sa offense charge na betrayal of public trust at yung pagdedetermine mismo ng jurisdiction ng committee. Malinaw po na nailahad dun sa Masa et al. Complaint yung impeachable acts na allegations sa Pangulo at kung bakit ito naging betrayal of public trust. No, kaya nadidismaya po tayo na hindi nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng trial para sa determination ng probable cause at mapasagot mismo yung Pangulo doon sa nailahad natin na 3 impeachable acts na sa tingin natin kung totoo po ay malinaw na betrayal of public trust. Number 1 na dyan, yung adoption at implementation mismo ng BBM parametric formula. Pangalawa, yung pag-authorize mismo ng Pangulo sa releases ng unprogrammed appropriations na malaking bilyon yung sangkot dun sa mga maanomalya ng mga flood control projects. At pangatlo, yung mismong personal na pagiging sangkot ng Pangulo doon sa mga kickback at mga insertion schemes na kinagagalit ng mamamayan na nagdulot ng malawakang korupsyon. So sinasabi nyo po, hindi pa dapat binubusisi kung sapat ba o hindi yung ebidensya? We think and I really believe na premature yung pagpatay dito sa verified impeachment complaint na ito. At hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-present talaga ng evidence at yung batayan na sana ay magkaroon talaga ng investigasyon dun sa kinalaman mismo ng Malacanang. Kasi yan yung hinahanap ng taong bayan eh. Bakit naging ganito kalaki, large scale, yung korupsyon sa infrastructure at bakit ito hinayaan ng ating natatok, diba, ng pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Yan yung mga sagot na kumbaga parang wala tayong closure diba? Dun sa ganong mga mabibigat at mga seryosong Sa tingin niyo ba, o sa tingin niyo kung, kasi di ba naglabas ang Supreme Court ng bagong guidelines kung paano ang pagkandak ng mga hearing sa Committee on Justice ba yan, kung dyan sa inyo, at kailangang parang ano siya yung sinasabi ng Supreme Court parang regular yan ng mga bills na kailangang mag-undergo sa hearing, mayroong iimbitahan, na kung sino man yung sangkot doon para sumagot or hindi nangyari yon. Nagkaroon naman ng pagsunod dun sa mismo rules of procedure na binuo mismo ng House para sa mga impeachment proceedings. At kumbaga na dun pa lang tayo sa mga unang bahagi Para itong preliminary hearing dinidetermine mo pa lang yung sufficiency in form and in substance. Pero sa ganito pa lang na stage ay napatay na tong impeachment complaint na ito. Ang maganda sana, Dexter, kung nabigyan ito ng pagkakataon na magkaroon ng hearing para sa determination ng probable cause, magandang pagkakataon sana na maipakita na walang sino man, kahit ang pinakamataas na opisyal ng bansa, yung nakakaligtas sa thorough investigation, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon. Dahil itong proseso lang na ito, impeachment, pwedeng maimbestigahan at maisailalim sa o makasuhan ang isang vice presidente man o presidente ng bansa. Tama? Yes, yung ating mga impeachable na officials
hindi naman kasi mutually exclusive, 'di ba, yung sinasagawa ng DOJ, ng Ombudsman, Mhm. impeachment proceedings. Pero itong impeachment proceedings para talaga doon sa mga pinakamatataas natin na official, no, para kung sila mismo ay may pananagutan, merong kumbagang proseso na pagdadaanan Mm. para matiyak na matitigil, no, yung paggamit nila ng power para halimbawa, no, ipagkanulo yung tiwala Mm. ng taong bayan o kung meron mang mabigat na paglabag sa ating saligang batas, para dyan sana ang impeachment proceedings. Correct, oo. So lumalabas kung dahil 284 yung mga bumoto sa pag-dismiss, lumalabas na talagang itong impeachment na ito ay numbers game. Ang nakakalungkot, no, at nakakadismaya na nagiging bilangan ng numero at Mhm. kitang-kita pa rin talaga yung hawak ng Malacanang sa majority, super majority sa Mm. House of Representatives. No? Pero nagagalak din naman tayo na may Yes. bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol dun Mhm. sa napakaaga, premature na pagkitil sa impeachment complaint na ito. Mm. Gayunpaman, sa tingin ko, kanyan magpapatinag sa tuloy-tuloy na pagpapanawagan na lahat ng sangkot dapat managot. Mm. Kaya kung hindi man sa Kongreso, ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon na magandang kumbagang show of force, unity and solidarity to go against the corrupt, yung February 25 no, sa Mhm. People Power Anniversary, sa EDSA, Mm. maipakita na hindi natutulog at hindi nakakalimutan ng Mm. taong bayan yung mga kurakot Oo, parang at dun, pagpapanagot sa kanila. oo, dun na lang ilalabas lahat ng mga ano, ng mga hawak na ebidensya at ilalahad sa taong bayan. Tama po ng inyong grupo. Sa amin, pinag-aaralan pa namin kung ano pa yung ibang mga Mhm. avenues ng pagpapanagot. Lalong-lalo na meron ding mga officials or dating officials, kung sa DBM man yan o sa Office of the President mismo, na hindi pa naimbestigahan. Kumbaga, hindi pa natin nakitang Mm. pinatawag ng ICI o Oo. hindi pa natin, kumbaga, hindi pa nakakapagpaliwanag no, sa kanilang role sa large-scale infrastructure corruption sa Mhm. flood control. Eh ngayon, may tatlo na impeachment complaint laban kay VP Sara at mukhang nasa speaker na daw yung mga complaint na ito. Ano naman ang magiging posisyon nyo dito? Dapat ba itong talakayin agad o doon muna? Well, the rules of procedure on impeachment proceedings say no, that the Speaker has a 10 session days no, to include those complaints in the order of business and Mhm. refer these complaints to the Justice Committee. Oo. So yung So, 10 we'll days na see. yon magsisimula ngayon. 10 session days since yesterday. Since Oo. yesterday. O kasi binago din ng Supreme Court, 'di ba, Kasi yung 10 today session pala. days. Oo. Oo, kasi Yes. So, calendar day. calendar Oo, days na calendar siya. day. Oo. Oo. So, dapat nag-a-adjourn per day, tapos nagkakaroon sana ng attendance. Pero nakita kasi natin in the past, di ba? Mm. Kumbaga yung one session day, napakahaba niya, ay Oo. hindi na-adjourn. So, ngayon, ang isang session day, calendar day, though Mm. may mga talks din tungkol sa, kumbaga, nakita naman natin na meron ding mga opposition sa naging desisyon ng Supreme Court, opposition man yan or criticism, bilang co-equal branches nga. At Mm. sa tingin ko overall, ang nakita natin dito sa impeachment complaint no, ay uh, talagang malaki yung kailangan nating ayusin pagdating sa system of checks and balances. Na Mm. gumagana ba talaga yan? Natiyak ba talaga natin na yung mga nasa kapangyarihan ay nananagot kapag po sila ay napatunayan na may paglabag o sa ating mga batas at sa tiwala ng taong bayan. Pangalawa, kanina kasi pinag-uusapan na rin natin yung tungkol sa anti-political dynasty bill. Mhm. At ang isa sa pinakatumampok sa akin na common sa mga resource speakers, yung kanila pong concern sa demokrasya sa ating bansa. Natitiyak ba natin na yung mga ordinaryong tao ay may boses no, sa mga Mhm. institusyon na dapat sana sila po ay nakakataon. Oo. So, Nakakalendaryo na yan po ba po no, yung yung ano? mga developments na kailangan Oo. bantayan. Kung nakakalendaryo na ba sa mga susunod na araw na sesyon itong impeachment ni VP Sara? Impeachment complaint?
Hindi pa, pero kailangan din natin bantayan tomorrow. No, baka Ah. meron ng referral sa Justice Committee. So we'll see no, ano ang gagawin dito ng majority. Ang panawagan lang natin ay yung taong bayan patuloy na magbantay. Mhm. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Magandang gabi.